doon sa mga nahuli na mga sangkot sa flood control scandal. May mga nahuli na po at patuloy ang pagtugis sa iba pa. After nilabas ng Sandigan Bayan yung warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na. Nasa kamay na, nasa custody na ng PNP CIDG. Yan mga pangalan. Magshot mga kababayan. Gerald Pakanan. Ito si Jean Ryan Altea Alorin. Taga rito ito sa amin. Mga kababayan, hinabol ito dito sa amin. So sumuko na pala. Yan, Ruben Santos E. De Los Santos. Ito si Dominic Serrano Grigo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, nag-update yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga nahuli na mga sangkot sa flood control scandal. May mga nahuli na po at patuloy ang pagtugis sa iba pa. After nilabas ng Sandigan Bayan yung warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico and 17 others. Massive yung ginawa pong manhunt operation. Kasama po dito sa amin. And in fact, kahapon, sinerve doon sa Sunwest Construction dito sa amin yung warrant of arrest kay Saldico. Kaya lang, hindi po naabutan. Kasi alam naman po natin na wala sa bansa si Saldico. Pero as a matter of procedure, kung saan yung last known address, siniserve po yung warrant of arrest. That is, parte ng proseso, mga kababayan. So ito yung statement, mga kababayan ng ating Pangulo. Pakinggan natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. So yan mga kababayan ang may pit na warning ng ating Pangulo sa mga kumukop-kop, cuddlers, nitong mga akusado. Wanted na po sila, fugitive from justice. Kasama kayo sa kakasuhan ng ating gobyerno for cuddling fugitive from justice. So makikita ninyo ang sincerity ng ating Pangulo. Seryoso siya. Minaliit ninyo ang kakayahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inaboso ninyo, sabi nga ni Ping Lacson. Ang kabaitan ng ating Pangulo, inaboso. Ngayon po, pananagutan ninyo sa batas. At mabilis ang naging aksyon ng ating mga authorities. Mabuhay yung ating NBI, mabuhay yung ating DILG,
yung PNP CIDG sa massive manhunt na ginagawa mga kababayan ngayon laban dito sa mga sangkot sa flood control scandal. So ito po sila mga kababayan, yung mga nasa kamay na, nasa custody na ng PNP CIDG. Yan mga pangalan, no? Mugshot mga kababayan. Gerald Pakanan. Ito si Jean Ryan Altea Alorin. Taga rito ito sa amin, mga kababayan. Hinabol ito dito sa amin. So sumoko na pala. Yan, Ruben Santos E. De Los Santos. Ito si Dominic Serrano Gregorio. Ito si Felizardo Casuno Sibare. O may babae po, Juliet Calvo Kabungan. Yan po sila mga kababayan. Tingnan, sabi ng Presidential Communications Office, nilabas na ang mugshots ng mga pangunahing anaristong sangkot sa flood control anomaly project habang nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon upang papanagutin ang lahat ng responsable. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga netizens. Good job NBI PNP. Next Rocky na. DDS, ano na? Angel Resurrection. Yes. God bless to NBI, PNP, ICI. Sabi ni Eberhard Kajilog, I hope they will sing as a choir pointing out who the master or the mastermind is. So tama yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mag-cooperate kayo para masimulan yung proseso. Kung ang paniwala po ninyo, wala kayong kasalanan, disagutin po ninyo nang makalibre po kayo. Pero kailangan dumaan sa proseso. At itong prosesong ito mga kababayan, ay ito yung nasa batas. Binibigyan kayo ng tinatawag na due process. Ito yung pagkakaiba ng ating present administration sa previous administration. Walang tokhang, walang AJK. Lahat mga kababayan binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sila at magpaliwanag sila sa husgado. Pwede silang pumili ng pinakang magaling na abogado na mag-defend sa kanilang rights. The rights to speedy trial. At kung sila, mga kababayan, talagang wala mang kasalanan, then ito yung pagkakataon nila na malinis yung kanilang pangalan. Di ba po mga kababayan? Ganon ang ating present administration. Walang shortcuts, pero mabilis kung umaksyon. Kaya sabi ng mga netizens, ano na yung mga nang-insulto sa ating mga ating Pangulong Bongbong Marcos? Nag-aaliposta, wala niyang mangyayari dyan. Pakitang tao lang yan. O di ba? O ano kayo ngayon? Tamimi kayo ngayon. O ngayon, ibigay ko pa sa inyo itong mga developments, latest developments mga kababayan. Sabi dito sa report ng GMA, Bunuan missing link to tag XES Bersamin in flood control mess, sabi po ni Ping Lacson. Ito yung mga malalaking isda mga kababayan. Sila yung naglalaro sa likod mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tiniwalaan siya as DPWH Secretary. Yun pala mga kababayan, ito sangkot sa napakatindi na flood control scandal. Ito yung gustong tuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang mangyayari yan, sabi ng ating Pangulo, sa ating bansa kung ang mga pundo ng ating bayan patuloy lang pong ninanakaw. And this happens mga kababayan for long years, decades. Kaya sabi ng ating Pangulo, paano tayo umabot sa ganito? Maya naman kayo. Tapos gusto siyang baliktaran. At gusto siya mga kababayan tanggalin. Napakalinaw ang motibo ng destabilization. At ang nasa likod, mga politiko kasing sangkot. Pag siya mga kababayan natanggal sa posisyon, wala na pong mangyayaring investigasyon. Hindi mapapanagot ang mga kurakot sa gobyerno po. Kaya we have to protect the president. Huwag natin mga kababayan hayaan na magtagumpay ang kanilang masamang mithiin na tanggalin ang ating Pangulo at iupo si Sara. Pag naupo si Sara, tapos na po. Lahat ng kanyang mga kaalyado na sangkot dito po sa flood control scandal, magtatawanan yan at magbabalik, magpifiesta mga kababayan sa pagnanakaw sa gobyerno. Yan ang malinaw po. Yan ang sabi dito. The testimony of former DPWH Secretary Manny Bunuan can have direct implications on the involvement of former Executive Secretary Lucas Bersamin on the flood control scandal should the former return to the country. Senate President pro tempore Ping Lacson said kahapon po. Lacson noted that Bersamin was mentioned to handle 52 billion worth of insertions for the DPWH, but that this was in a narration written by former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo based on the alleged discussion overheard by former Department of
Education Undersecretary Traigib Olaybar. The senator noted that due to the nature of the accusation, it would only be Bunuan who would be able to directly link Bersamin to the issue should he return through statements backed with documentary evidence. Sabi ni Ping Lacson, ginamit, inaboso si PBBM. Sinabi ni Senator Ping Lacson na ginamit at inaboso lang ang kabaitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga inaasahan niyang makakatulong sana sa kanya para sa ikabubuti ng bansa. Pinangalanan ni Senator Lacson sina dating DPWH Secretary Manny Bunuan, PLLO Yusek Adrian Bersamin at DepEd Yusek Traigib Olaybar na ginamit ang pangalan ng Pangulo at inabuso ang kabaitan na hindi matanggap ng senador dahil naapektuhan ang bansa at ang ekonomiya. Grabe ang ginawa nila, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya makikita natin kung gaano kaseryoso ang ating Pangulong papanagutin yung kanyang mga opisyal at dating mga opisyal ng gobyerno na napasasasa, mga kababayan, sa kaban ng bayan. You see, ngayon yung mga DDS influencers, yung kampo ng mga Duterte, yung kanyang mga propagandista galit kay Ping Lacson ngayon kasi naging spokesperson daw si Lacson ng ating Pangulo, naging defender. Hindi po naging defender. Sabi lang na Ping Lacson, Senator Ping Lacson, in fairness sa ating Pangulo. Kasi nga po, lumalabas sa ebidensya at mga testimony, ang ating Pangulo, inaboso po yung kanyang kabaitan. At kung sangkot yung ating Pangulo sa insertion yung 100 billion, di sana, sabi ni Ping Lacson, bakit niya ibibeto ang 194 billion kung sangkot siya niya sa insertion, siya mismo nagpa-insert tapos ibibito niya. So malinaw, ang ibig sabihin, hindi alam ng ating Pangulo ang ginagawang katarantaduan ng kanyang mga opisyal. Na-discovery na lang, mga kababayan, kaya binito niya at galit na galit yung ating Pangulo. Kaya sinabi niya, mahiya naman kayo. In comes now the full-blown investigation laban sa mga sangkot na opisyal. Di ba po? Malinaw ang kwento. Pinabakbakan na naman po ngayon si Ping Lacson kasi sinasabi nila kumampi, naging defender ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Independent po mag-isip si Ping Lacson. At siya po bumabase sa ebidensya, hindi po sa chismis, sa haka-haka, kundi sa dokumento, sa testimonya. Ganon si Ping Lacson. Objective siya, mga kababayan. At siyang pinaka-credible among the senators pagdating dito sa mga issue ng korupsyon kasi consistent siya sa kanyang paninindigan. Hindi po siya tumatanggap ng pork. Allergic sa pork barrel itong si Ping Lacson. Never siya na tumanggap ng pork simula nang siya ay umupo bilang senador. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang ang ating short video ngayon. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.